Okay, let's turn our Bibles sa Luke chapter 4, mula roon sa verse 16. And he came to Nazareth, where he had been brought up, and as his custom was, he went into the synagogue on the Sabbath day. So kaya napakahalaga nung pagparito sa pagtitipon. Ang Panginoong Jesus mismo, sabi niya, ugali niya na nakikipagtipon. Amen? Sabi niya, as his custom was, naging bahagi na ng buhay ng Panginoong Jesus. Remember, He is the Son of God. He is the Word of God. Alam niya na ang Biblia back to back, so to speak. Amen? Tagapagturo na. And yet, ang sabi ng Bible, ugali niya na tuwing araw ng pagsamba, sa kanila Sabado, okay, sa atin Linggo. Sa tuwing araw ng pagsamba, ang sabi ng Bible, napaparoon siya sa sambahan. Amen? Hindi siya nag-i-stay sa bahay pagka-araw ng sambahan. Ang sabi, ugali niya na. Ibig sabihin, kostumbre niya na sa kanyang buhay. Oops, Saturday ngayon, araw ng pagsamba. So, ugali niya na yan. Sabi, as his custom was, kagaya ng kanyang nakaugalian na, ang sabi ng Bible, nakaugalian na ng Panginoong Jesus. As his custom was, he went into the synagogue. Yung sinagoga ay yung pagtitipong kagaya nito para sumamba, magbasa ng salita ng Diyos, and then umawit, then pagkatapos ay magbabasa ng scripture, and then merong isang tatayo, mangangaral. Ganito yung sinagoga, okay? Dun pattern yung ating ginagawa. As his custom was, he went into the synagogue on the Sabbath day and stood up to read. And there was delivered unto him the book of the prophet Isaiah. And when he had opened the book, he found the place where it was written. Amen? And then he said, verse 18, natagpuan niya yung sulat na ito ni Isaiah, binasa, verse 18, the Spirit of the Lord is upon me because He hath anointed me to preach the gospel to the poor. He had sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, and set at liberty them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord. So ipinagkaloob sa kanya ang aklat, at ang sabi, of course, he found it dahil hinanap niya. At ito, remember, ang aklat noon ay scroll, nakabilot, ilaladlad niya, no? Pagkatapos, walang mga chapter, walang verses, okay? Yung kanilang Biblia noon, walang chapter, walang verses, parang tayo rin, wala naman yan eh. Kaya lang, nilagay natin para makita natin yung reference. So ang sabi, pinagkaloob sa kanya yon sapagkat hinanap niya, or, one thing, yung araw na yon, ang bawat sinagoga na mga Hudyo ay mayroong tinatawag na verse of the day para sa sambahan. May verse of the day na naka-assign. And we don't know if that was the verse of the day that was assigned for the day. Para bagang Bible reading for today. Kung meron kayo niyan, I hope na meron kayo ba sa inyong kahit sa Bible natin na sa internet, no, or sa ating mga cellphone. Sa akin merong verse for the day. No, ilalabas yung isang verse diyan o dalawa, then babasahin mo 'yon, parang kumbaga sa mga mahihilig sa horoscope nung araw, di ba? Ano ba yung salita na sinasabi ngayon para sa mga cancer? Okay? Or sa Sagittarius, babasahin nila, ito ang aking kapalaran sa araw na ito. Huwag kang magdadaan sa mga madidilim na lugar. Okay? Dahil baka ikaw ay mayroong masama na gumawa sa iyo ng masama. Something like that. Sa atin, okay, I don't know kung ginaya rin ito. Pero mga Christian, naglalagay ng verse for the day. Kostumbre ito nila nung araw. There was a verse of the day na babasahin sa araw ng Sabat.
And that verse for the day, hinanap ng Panginoong Jesus because naka-scroll yan, hindi naman ready, no? I-scroll yan. Hanapin yan. And then pagkatapos nakita ng Panginoong Jesus yung verse na ito, at sabi niya, the Spirit of the Lord is upon me. Binasa niyang lahat ito hanggang sa tumigil siya doon sa isang salita sa verse 2. To preach or to proclaim the acceptable year of the Lord. Now again, sa Greek, acceptable year of the Lord, actually, medyo malabo ng kaunti because the word accepted can also mean favored. Okay? So, the more exact translation sa atin would be the year of the Lord's favor. Now, alam natin kung salitang ito, the year of the Lord's favor now, kasi sometimes na-explain sa atin. But kung ikaw ay first time napaparito sa church at babasahin sa inyo ang the year of the Lord's favor sa atin, hindi mo ito masyadong mauunawaan. Kung hindi mo alam yung costumbre nila o yung kanilang Bible. Okay? Kung tayo ay Pilipino at nakikinig tayo na nag-preach ang Panginoong Jesus, the year of the Lord's favor, walang dating sa atin yan. Pero sa kanila, malakas ang dating dapat niyan. Because it was found sa aklat nila, Isaiah chapter 61. Yung binabasa niyang ito na the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. Actually, binabasa niya yung kanilang Hebrew Bible. At ang Hebrew Bible na kanyang binabasa ay nasa Isaiah chapter 61 mula roon sa verse 1 hanggang verse 2. So yung binabasang niyan actually, para sa mga Hudyo, alam nila kung saan kinuha ng Panginoong Jesus yung verse na yan. O para sa isang Hudyo na nakikinig habang ang Panginoong Jesus ay nagsasalita, ang sabi niya, the Spirit of the Lord is upon me, sa isang Hudyo, alam nila, Isaiah chapter 61. Tayo lang hindi nakakaalam kasi hindi naman tayo Hudyo. Now, if you go to Isaiah chapter 61, verse 1, ito yon. Now, sa isang Hudyo again na bumabasa, the Spirit of the Lord has anointed me to preach the gospel to the poor. He had sent me to heal the brokenhearted. He had sent me to proclaim the captives free, recovering of the sight of the blind, and to proclaim the year of the Lord's favor. Kung ikaw ay Hudyo, alam mo kung saan kinuha yan. Amen? Tayo, hindi natin alam. Kinuha yan further sa year of the Lord's favor na binabanggit, kinuha ng mga ngaralian doon sa aklat ng Leviticus chapter 25. So sa isang nakikinig, pag sinabing the year of the Lord's favor, sa isang Hudyo na alam ang Biblia, kasi mula pa sa pagkabata, tinuturo na yan. Alam nila na ang pinaghanguan yan ay yung sinabi ni Moses. Matatagpuan is chapter 25. And here is what actually Jesus Christ was saying so that we can understand kung ano yung kanyang sinasabi, that I am proclaiming the year of the Lord's favor. Now, chapter 25, ang aklat ng Leviticus, mula ron sa verse 8, ito yung pinaghanguan nung year of the Lord's favor. It is a year in the Bible which was called, sabi ng Panginoon, you celebrate this, proclaim to all the inhabitants liberty. So, that is the first word na binanggit patungkol sa year na ito or sa taong ito. Sabi ng Panginoon mula sa verse 10, you shall number 7 Sabbaths of years, meaning 7, because Sabbath is the 7th day, ikapitong araw. Sabi niya, pag dumating na kayo sa lupang yun, mabatag po yan sa verse 1 and 2. Sabi niya, pag dumating na kayo sa lupain ay pinagkakaloob ko sa inyong mga ninuno, pag yan ay napossess nyo na, pag napasa inyo na yung lupa, nakarating na kayo sa lupain ipinangako ko sa inyo. That is found in verse 1 and 2. So ang sabi riyan, you shall number 7 Sabbaths of years unto you. Sabi niya, remember sa pagpunta nyo sa lupang yon, bawat ikapitong taon ay Sabbath. Okay, mamamahinga kayo sa ikapitong taon. Pagpunta nyo ron sa lupain na ipinagkakaloob ko sa inyo, ipapahinga nyo yung lupa ng 1 taon.
6 na taon nyo lang pagtataniman, pag-aanihan, pero ikapitong taon, bayaan nyo lang yan. Okay, magtatanim, huwag kayong aani. Pabayaan nyo lang yung lupa. Ikapitong taon. So sabi niya, bumilang ka ng ikapitong taon. Okay? 7 sevens. Sabi niya, the 7 Sabbaths of years. So, pitong taon. Unto thee, 7 times 7 years. Ang ibig sabihin nun, chapter 25, verse 8. And the space of the 7 Sabbaths of years shall be unto you 49. So, maliwanag ang sabi ng Panginoon. Ibig sabihin, yung 7 Sabat na yon, bibilang kayo, ang suma total nun, 49 years. Okay? Then you shall cause the trumpet of the Jubilee, binanggit niya yung salitang ito. The trumpet of the Jubilee can also mean a trumpet or a declaration, mahabang tunog. Okay? The trumpet of the Jubilee to sound on the 10th day of the 7th month. Parang sa atin, lagay na lang natin. 10th day of the 7th month would be July 10. Di ba? July 10. Sabi niya sa July 10. On the Day of Atonement, sa araw na yon ng pagsisisi. The Day of Atonement, isa pang pista ng mga Hudyo, kung saan ang buong bansang Israel ay magsisisi sa kanilang mga kasalanan. Massive yan. Yan yung ginawa noong October 7, itong sa kanilang kalendaryo. Remember tayo, Gregorian calendar. Sila, may sarili silang kalendaryo, mga Hudyo. Pumatak yun noong October 7. The same October 7, sinalakay sila ng Hamas, ng mga terrorists. Pumatay ang mga terrorists ng mahigit 1,000 tao. Nag-kidnap ng 2,000. Ginawa nila yun, Yom Kippur. Yun yung panahon na ang mga tao uwi na sa kanilang mga tahanan, nakapagsisi na sa kanilang mga kasalanan. Amen? So mayroon ng kasayahan. Kaya may party nung gabi na yun eh. Nung araw na yun sinalakay sila nung kanilang mga kalaban, yung mga Hamas, terrorist. So, Yom Kippur, yun. Hanggang ngayon, sineselebrate nila yan. Yom Kippur, a Day of Atonement. Magsisisi ang mga Israelita. Lahatan yan. Isang buong bansa, magsisisi yan. At hihingin ng kapatawaran sa Diyos para sa kanilang bansa. At that day, sabi niya sa Yom Kippur, the Day of Atonement, you shall make the trumpet sound throughout all your land. You shall hallow the 50th year. Ibukod ninyo yung ikalimampung araw na ito. And proclaim liberty. Remember kanina? I came here to proclaim liberty. Sa aklat ng Isaiah, chapter 61, verse 1 and 2, binanggit din doon, liberty. Proclaim liberty. So ito yung year na yon na binabanggit, na year of the Lord's favor. Proclaim liberty throughout all the land, unto all the inhabitants thereof. It shall be jubilee unto you. And you shall return every man unto his own possession, and you shall return every man unto his family. So, what the year of the Lord's favor actually is the same year of jubilee na binabanggit sa New Testament, at binabanggit din sa Isaiah 61, na dito ay maliwanag na ito lang naman talaga yung araw na nagpuproklama ng liberty. So kahit gamitin pa yung year of the Lord's favor, because mababasa nyo na talaga palang napakaganda nung Jubilee, talagang ito ay year of the Lord's favor. Bakit? Okay? What happens in the year of Jubilee? First of all, if you happen to be alive in that year of Jubilee, there is a proclamation of liberty. Sabi kanina rito, proclaim liberty for every slave. Lahat ng mga alipin, palayain. So kung ikaw nagkataon sa mga panong yun ay alipin, you can start a new life. That's first thing. Okay? Hindi ka na alipin. May mga taong nagiging alipin at nagiging manggagawa dahil sila'y nagbabayad ng utang. Sometimes naisasanla nila yung kanilang lupa. Wala na silang pagkukuhanan ng kanilang mga kakainin. Kung kanilang lupa, agriculture ang main na trabaho ng mga tao. So kung wala kang lupa, wala kang trabaho. So yung mga tao, sinasanla yung kanilang lupa. So saan sila kukuha ng trabaho? Sabi niya, nakalagay dito, pwede siyang mamasukan dun sa kanyang amo. Dun sa pinagsanlaan ng lupa. Or pinagbentahan ng lupa.
See? Sa kanilang kostumbre, sabi ng Panginoon, huwag niyong lalamangan yung mga kapatid ninyo. Sabi niya, kung sila ay nagbenta ng kanilang lupa or nagsanla ng lupa, sabi niya, huwag niyo silang aalipinin na parang ibang alipin na walang sahod. Hindi. Sabi niya, dahil nakakautang sila sa iyo, magtatrabaho sila para bayaran yung kanilang utang. Yan ang sabi. Nandito rin yun. So ang sabi, then pagdating ng ika-50 taon, the year of Jubilee, pag nabilang na yung 7 Sabbaths, ika-50 taon, if you happen to be alive in the year of Jubilee, there will be a proclamation for every slave and for the oppressed that you are free. Malaya na kayo. You can start a new life. Kakaroon ka na ng bagong pamumuhay kasi pinalaya ka na. Ano pa? Okay? In chapter 25, verse 10, the Bible tells us, you shall hallow the 50th year, proclaim liberty throughout all the land unto all the inhabitants thereof. Then, sabi dito sa verse 39, 41, Leviticus 25, if your brother among you becomes destitute and sells himself to you, kung ang isang kapatiran na Hudyo, okay, ang iyong kababayan, sabi niya, ay naghirap, binebenta niya na lang yung kanyang sarili. Ang ibig sabihin, pwede siyang maging alipin. Benta niya lang yung kanyang sarili para meron siyang makakain, para meron siyang matitiran. Ang sabi niya, you must not force him to do slave labor. Huwag mo siyang aalipinin. Okay? Pagka magkababayan kayo, Hudyo yan. Let him stay with you. Sabi niya, magstay lang siya sa bahay mo at gawin mo siyang hired worker. Or, kahit pang madalian lang, temporary resident dun sa bahay mo. Tanggapin mo yan. Pero pasweldohan mo yan as a hired worker. He may work for you until, notice what it says, the year of Jubilee. Okay? Dapat sa maliwanag na. In the year of Jubilee, sabi niya, then, he and his children are to be released from you. Pag dumating na yung year of Jubilee, ang sabi niya, hindi mo siya dapat pigilan. Siya at ang kanyang mga anak, kasi kung minsan nagkakapangasawahan yung mga alipin doon, yung mga kasambahay doon, so magkakaanak sila, dapat yun pag-aari pa rin nung nagpapatira sa kanila. Hanggang year of Jubilee lang. Dahil sabi niya, the year of Jubilee, kinakailangan palayain mo na sila. They shall be released. And then sabi niya, he may return to his clan, punta siya sa kanyang mga kamag-anak, okay? Sa kanyang mga minamahal sa buhay, and his ancestral property. Bakit sinabi ito? Kasi ang kahirapan, nagdadala ng pagkakautang. So yung kanilang lupa, yung kanilang bahay, naisanla nila. So naroon na yan sa iba. Or naroon doon sa pinagtatrabahuhan niya kasi siya ang kumuha ng sanla. Okay? Sabi niya, in the year of Jubilee, dapat yung may-ari ng lupa, isosole yung isinanla sa kanya. Suppose may utang pa. Ay, sabi ng Panginoon, hindi. Basta ibabalik yan sa kanya. Para sa isang naisanla yung bahay at ngayon ay napupuwersang magtrabaho para bayaran yung kanyang pagkakautang, what a relief. Wow. Fresh start. Babalik ako sa tahanan ko. Yung naisanla ko, ibabalik sa akin. Babalik na ako uli ron. Okay? So the first thing that happens is that there is a new start. Now, if you happen to be in the year of Jubilee, there is a returning. There is a return to your possession and a return to your family. So Leviticus 25 verse 10b, ang sabi po rito, it shall be a jubilee unto you. You shall return every man to his possession. Sabi niya, dapat ibalik na siya doon sa mga pag-aari niya. Kung yung bahay at lupa niya, sabi niya, dapat ibabalik yan sa kanya. Titira uli siya ron. And he shall return every man unto his family. Sabi, dapat ang pamilya nila, magkaroon sila ng pagsasama-samang muli doon sa bahay nila na naisanla or naibenta. Naisanla or naibenta yan, walang kaso, sabi ng Bible, in the year of Jubilee. Dapat na ang mga nagsanla o naibenta yung kanilang mga ari-arian,
ibalik sa kanila yung kanilang mga nasanla at yung kanilang mga ari-arian. So kaya sabi niya, magkakaroon ng grand reunion, yung mga pamilya magkakasama-sama kasi may bahay na uli sila, may lupa na uli sila. There is a great reunion and there is a return. Incidentally, the word return, panunumbalik sa bahay, ay yun ang Hebrew word din na ginagamit sa salitang to turn back. Ang ibig sabihin ay tumalikod sa isa, papunta ron sa isa. It is the same word na ginamit sa salitang repent. Pagbabagong isip. You will turn back. Ito naman, you return back. Pero yung salitang return is also to return back. Sabihin, tumalikod sa dati, patungo sa isang panibagong direksyon. That's the meaning of the word repentance. And that's why hindi in coincidence. Okay? Hindi nagkataon lang na ang sabi ng Panginoon, at the 10th day of the 7th year, July 10 sa atin, at the day of atonement, kung kailan sila nag-return back to God, kasi yun ang oras ng pagsisisi. Yung kanilang pagsisisi, that is in the 50th year of Jubilee, magkasabay yung year of Jubilee, declaration, at saka yung araw ng pagsisisi. Na pinapakita sa atin ng Panginoon that there is no returning back doon sa former property mo unless meron munang a returning to the Lord. Naunuhan niyo po ba ako? Hindi yan pagkakataon. Nagpapahapyaw na ang Biblia ng isang bagay na mahalaga. That in the year of Jubilee, which is a declaration, people must return to God, then they will return to their property. Hindi aksidente. Amen? Because there is no returning back to your property na nawala sa iyo until there is a repentance or a return to God. So, in this, sabi rito, in the year of Jubilee, ikaw ay inabutan dito kasi once every 50 years lang ito eh. In fact, yung mga unang pinagsabihan ito, nang si Moses ay nagsasabing, ganito ang sabi ng Panginoon. Yung mga nakikinig sa kanya, at that time, palagay mo 20 years old sila. Nung nakikinig. 20 years old plus 40 years sa wilderness. Kasi hindi naman sila nakapasok sa lupang pangako kaagad eh. Nagkaroon sila ng delay ng 40 taon. Why? Kasi in Numbers 14, nung papasok na sila sa lupang pangako, yung 10 espiya, sabi, hindi natin kaya, lalaki ng mga kalaban natin doon, tataas ang mga pader. Halika kayo, kumuha na lang tayo ng leader natin, bumalik tayo sa Egypt. Nagalit ang Panginoon sa kanila, nasuspend yung pagpasok nila. Dapat 11 days na lang sila, pasok na sila doon sa lupang pangako, pero na-delay ng 40 years. Sabi ng Panginoon, iintayin ko na lahat ng mga walang pananampalataya, mamatay munang lahat bago kayo makapasok sa lupang pangako. 20 years upward, iintayin kong mamatay kayong lahat sa disyerto. So 40 years nasa desert sila. So i-add mo yun sa 20 years, de 60 years old ka na nang ikaw ay papasok sa lupang pangako. Eh sabi, pag pumasok ka sa lupang pangako, bumilang kayo ng 50 taon. That is 49 years, 7. Tsaka kayo magsa-celebrate ng Jubilee. So 60 plus 50, 110 na kayo. Wala na, malamang patay na rin kayo. Naunuhan niyo po ba ako? Mahalaga ito. Mamaya makikita niyo. So yung mga pinagsasabihan dito, actually, hindi nila mararanasan yung Jubilee. Okay? Nang ito ay binanggit nitong si Moses sa kanila, nagagawin nila. It shall be Jubilee unto you. Now, if you happen to be alive in the year of Jubilee, when it is declared, kung mararanasan mo yung talagang kapahingahan, there will be rest. Pahinga. Yung isang alipin na i-release dito, makakapahinga siya. Why? Because in Leviticus chapter 25, verse 11, ang sabi po rito, a jubilee shall that 50th year be unto you.
sa bansang ito, sa Israel. Sabi niya, ito ay magiging year of jubilee ninyo. You shall not sow, hindi kayo magtatanim. Hindi rin kayo mag-aani. Okay? Pahinga lang kayo. Walang magtatanim, walang aani, walang kikilos. Magpakasaya kayo. Okay? Hindi kayo dapat mamitas ng bunga ng inyong mga halaman, yung mga grapes ninyo. Huwag niyong pipitasin niya, bayaan niyo lang. Now, saan tayo kukuha ng kakainin? Kung wala tayong tanim, wala rin tayong ani. Kayo maglala, sabi ng Panginoon. Verse 20. If you would wonder, what will we eat? Kung kayo magtatanong, sabi ng mga tao, siyempre magtatanong, Lord, ano kakainin namin? Hindi kayo magtatanim. 1 taon. Tapos, pag dumating yung 49th year, remember, Sabbath year pa rin yun. Kasi 49th every 7th year. So yung 49th year, Sabbath year na yun. Pahinga yung lupa. Hindi na rin sila magtatrabaho doon. So, kailan sila hindi magtatrabaho? 49th year. Tapos, 50 years, 50, Jubilee, hindi ka rin magtatanim. 51, wala kang aanihin. Kasi nung 50 years, wala ka namang itinanim eh. So, hindi ka aani. Magtatanim ka lang pasimula pagkatapos ng year of Jubilee, which is year 51. Nakuha nyo? So, 3 taon kayong hindi kakain? Sa kami kukunin ng kakain? Sabi ng Panginoon. Okay, this is what God will do. If you wonder, sabi ng Panginoon, what will we eat? Anong kakainin namin sa 7th year? Which is, siyempre, sabbatical year yon. If we don't sow or gather our produce, kung hindi kami kukolekta ng aming kabuhayan at hindi kami kikilos, saan kami kukuha ng kakainin? Kung hindi kami magtatanim, hindi kami aani. Ayaw mo ring ipakain sa amin yung mga bunga-bunga ng mga halaman namin. Sabi, pahingang kumpleto eh. That which grows of itself, hindi rin namin kakainin. Saan kami kakain? Hindi kami makukolekta ng grapes. Para yung grapes, pwedeng ibenta. Para maging pambili ng pagkain. Sabi niya, nor gather the grapes. Kung hindi mo kami paaanihin, hindi mo kayo patatanimin. Ayaw mo rin ipagalaw yung mga tumubo na lang ng kusa. Anong gagawin namin? Leviticus chapter 25, mula sa verse 22. It says, if you wonder, what will we eat the 7th year if we don't sow? Verse 2, I will appoint my blessing for you in the 6th year. In other words, kung ang Jubilee ay 50, 49 Sabbath, walang trabaho, 48th year. Yung year 48, bago mag-Jubilee, 2 taon bago mag-Jubilee. Ang sabi ng Panginoon, I will appoint my blessing for you. Uutusan ko yung blessing. Mag-o-ordain ako ng blessing. Okay? Doon sa 48th year ninyo, in the 6th year, sa ikapitong 77. Naunawaan niyo ba? Baka may arithmetic kayo, hindi niyo makuha yung arithmetic natin. Nakukuha niyo ba? So sabi niya, sa 48th year, kasi yung 49, Sabat yun, ikapitong 7. Okay? Now, sabi niya, I will appoint my blessing for you in the 6th year. That is the 48th year. So that, dahil sabi niya, uutusan ko yung blessing sa inyong mga bunga ng tanim, sa year 48, I will appoint my blessing for you. It will produce a crop sufficient for 3 years. Sabi niya, magbubunga yung mga halaman ninyo ng times 3. Wow! So sabi niya, kung mag-aalala ka, na wala kayong kakainit, magpapahinga lang, paano kami mabubuhay kung wala kami kakainit? Huwag kang mag-alala. Sabi ng Panginoon, I will appoint my blessing. Padadala ko kayo ng blessing. Okay? Yung tupa mo na nanganganak ng isa, manganganak ng 3, triplet. Nakunahan niyo po ba ako? Yung kambing mo na nanganganak ng isa, gagawin ko 3 anak niyan. Sabay-sabay. Yung lupain mo na umaani sa atin, 50 kaban, maaani ka sa 6 years, 150, 150 ang aanihin mo sa 48 year. Times 3. Amen? So kung yung mga trigo, inaanihan mo ng 100, aani ka ng 300 para huwag ka mag-alala.
God says, I will multiply the blessing 3 times. At ang sabi ng Panginoon, i-appoint ko yan. Ibig sabihin, uutusan ng Panginoon lahat yan. Hoy, mga tupa, mag-anak kayo ng 3. Kambing, mag-anak kayo ng 3. Okay? Hoy, mga, sa atin, abukado. 30 tiklis lang ang inaani. Okay? Ngayon, magiging 50 tiklis na yan para magiging 90 yung tiklis na yan. Pagkatapos, ibebenta. Para meron silang kabuhayan, meron silang pambili. Then, yung mga pwedeng i-stock ng 3 taon, kagaya ng mga mais, pwedeng 3 taon yan. Mga trigo, pwedeng 3 taon yan. Sabi, para hindi kayo magutom, yung trigo ninyo, or yung ani ninyong palay sa atin, ang palay, pwedeng tumagal yan. 3 taon. Yung tanim mo ng 48 years, 48 year, ang sabi niya, anihin mo times 3. Why times 3? Kasi sa 49th year, hindi kayo magtatanim. Hindi rin kayo aani. Kung times 3 yun, so meron ka pang 2. Pagdating ng 50th year, year of Jubilee, hindi ka rin pwede magtanim. So, uubusin mo yung pangalawang taon na ani mo. Okay? 3 kasi ani, 2. Sa 51 year, tapos na yung Jubilee, hindi ka pa rin kakain kasi wala ka itinanim eh. Magsisimula ka palang magtanim sa 51 year. Sa 51 taon, tapos na yung Jubilee, magtatanim ka na. So, kailan ka aani? Okay, sa end ng anihan ng year 51. Anong kakainin mo sa year 51? Yun ang sinasabi ng Panginoon. Bibigyan kita ng times 3 na kakainin, times 3 na aanihin, para hindi ka lubusang mag-alala. Ang sabi ng Panginoon, it will produce a crop sufficient for 3 years. When you sow in the 8th year, okay? Jubilee time, tapos na. Okay? Jubilee time na. Tapos na yung Jubilee. You will be eating from the previous harvest. Sabi niya sa pasimula, nung tapos na yung Jubilee, 51 year, kakain ka pa dun sa nakaraang ani mo. Can you imagine? Yung inani mo nung 48 years, kakainin mo pa ng 51, there will be so much blessing na ipapaagos ng Panginoon para wag kang mag-alala na ikaw ay magpahinga. Ang Diyos ang nangako, susuplayan kita ng kakainin mo, susuplayan kita ng kabuhayan mo, pararamihin kong lahat ang mga ani mo ng times 3. At sabi niya, tapos ka nang kumain doon sa 8th year, sabi niya, you will be eating this until the 9th year. Ang blessing, sabi niya, tapos ka nang magtanim, umaani ka na, pero may kinakain ka pa, yung kinakain mo, bunga lang nung ani mo nung year 48. That's what God says. So kung ito'y mababasa ng mga Israelita, wow! Hahangarin mo yung Jubilee. Kasi yung Jubilee, magpapahinga kayo ng husto, pero kumakain kayo kasi binless kayo ng todo ng Panginoon ng times 3 and times 4, much more, nang wala kayong gagawin. Walang tanim, walang ani. Relax kayong lahat. Kumbaga sa Israel, papunta-punta ka lang sa may Mediterranean. No? Pasyal-pasyal ka lang. Pa-hiking-hiking lang kayo. Pa-camping-camping lang kayo. Sabi ng Panginoon, walang magtatrabaho. Magpapahinga kayo ng 1 buong taon. Hindi kayo kakapusin. Ibe-bless kayo ng Panginoon ng 3 times. Para may makakain kayo nung hindi kayo nagtanim, plus sobra pa. Hanggat nagtatanim kayo, wala pa kayong ani, sustentado kayo ni Lord. And then pagkatapos, sabi niya, doon sa ika-9th year, pag dumating na yung harvest nyo, hanggang doon sa panahon na yon, sabi niya, meron kayong sapat. There was sufficiency. So when it is declared, there will be rest. Amen? Pahinga ka. Magkakaroon ka nito in the year of Jubilee. If you are in the year of Jubilee, there is an abundant and overflow of God's provision. In verse 19, chapter 25, again, ang sabi, the land shall yield her fruit, and you shall eat your fill and dwell therein in safety. Sabi niya, huwag kayong mag-alala. Pabubungahin ko yan. Yung mga puno ninyo at mga halaman ninyo. And in verse 21, he says, I will command the blessing in the 6th year. So there is an abundant overflow of God's provision.
pag may year of Jubilee. If you are in the year of Jubilee, pag dineclare na yung year of Jubilee, there is a debt cancellation. 25:28 ng aklat ng Leviticus, if this person na nagsanla ng kanyang bahay or ng kanyang kabuhayan cannot obtain enough to repay him, wala siyang kakayanan na bayaran ito. Ang sabi niya, what he sold will remain in the possession of the purchaser. Yung bumili. Sabi niya, ang kanyang ibinenta at ang kanyang isinanla ay mananatili na naroon sa pag-aari ng bumili. Pero, notice what it says, until the year of Jubilee. Hanggang sa panahon lang ng year of Jubilee. Because after this, if it is declared, Jubilee na, sabi niya, lahat ng ibinenta doon sa tao na namili, lahat yan, sabi niya, isosoli niyan. Amen? Sabi niya, lahat ng pagkakautang nila, dapat nang i-cancel yan. Kasi year of Jubilee. There is a debt cancellation. Can you imagine? Lahat ng utang mo, ang sabi ng Bible, ipatatawad na sa'yo. Bakit? It's the year of Jubilee. Ang mga Israelita ay makapagsisimulang muli na wala silang utang. Amen? Sabi niya, it is to be released at the Jubilee so that he may return to his property. In other words, yung kanyang mga ari-arian na nawala na sa kanya, na ibenta niya na, at yung kanyang mga pagkakautang dahil sa may mga nangyaring trahedya, for example, sa pamilya. Sabi niya, sa year of Jubilee, isosoling lahat yan, and all your debts will be canceled. Amen? Leviticus 25, verse 39 to 41. If your brother among you becomes destitute and sells himself to you, you must not force him to do slave labor. Yes, let him stay with you as a hired worker or temporary resident. And then in verse 21, verse 40, until the year of Jubilee lang. So binanggit yan, until the year of Jubilee. Because in the year of Jubilee, he and his children are to be released from you. And he may return to his clan and his ancestral property debt-free. Wala silang magiging pagkakautang. Amen? So ang Jubilee ay, wow! Released. Rest. Debt cancellation. Fresh start. Amen? Now, the sad news is, Jubilee was not celebrated. Perhaps yung mga naunang pinagsabihan nito, nakalimutan na. Iwinaksi na nila. Kasi mahirap ipatupad ito. Okay? Namatay na yung mga unang sinabihan nito actually. Kasi 110 na sila, remember yung binanggit ko kanina? Kung 20 years sila nung nakinig sila kay Moses. Tapos plus 40 years in the wilderness. Amen? 60 na sila. Pumasok sila sa lupa, halimbawa 61, pumasok sila sa lupang pangako, 61. O ipa-plus mo yung 40, 101. Hindi naman kasi sa panimula Ang sabi, bibilang kayo ng 7 taon. So at the 50th year, yun ang jubilee ninyo. Doon sa lupain. So 100 years old na kayo kung 20 years old ka nung nakikinig ka kay Moses dito. So yung iba rito, remember, wala silang Bible na kagaya natin, may kopya. Naunawan niyo po ba ako? Wala silang kopya ng Bible. Hindi sila katulad natin na may kopya tayo, lahat tayo. Hindi, ang mga Israelita, wala, nakikinig lang sila. Sa dami ng sipi nitong kopyang to, ang mga Israelita hindi na ito nababasa marahil. Okay? So nakalimutan na. Hindi ito na-celebrate. If you are familiar with you research sa Google, for example, or sa ChatGPT, lagay nyo lang, was there a time na sinelebrate ang Year of Jubilee? Was there a time in the history of Israel that Year of Jubilee was celebrated? Sasagutin kayo ng ganito ng ChatGPT kung kayo ay nag-artificial intelligence.
Okay? Ni-research ko, tinignan ko yung, tanong ka sa artificial intelligence. Was there a time that the year of Jubilee was celebrated? Ito ang sagot niya. There is a limited historical evidence to confirm the actual practice. Sabi niya, limited yung historical evidence. The year of Jubilee as described in the Bible. While the concept of the year of Jubilee is a significant part of Jewish religious and ethical tradition, historical records outside of the biblical text are scarce. Wala kayong makita, sabi niya. Okay? Madalang. Hindi sinabi roon kung sinelebrate. Some scholars have debated whether the year of Jubilee was ever fully observed in ancient Israel as detailed in the Bible. Sabi niya, pinagtatakahan ito ng maraming mga scholar. Mas malamang, sabi niya, hindi na-celebrate kahit na minsan ang year of Jubilee. Tama. Because if that was celebrated, yung ganong klaseng pista, dapat nasa Bible yan. Kung wala sa Bible yan, hindi yan sinelebrate. Tingnan nyo yung mga Passover. Makikita nyo yung Passover sa Bible. Sineselebrate nila. Sineselebrate sa panahon ni Hezekiah, sineselebrate sa panahon ni Hosea, sineselebrate sa panahon ni Jesus. Yung mga Feast of Booths, okay? Sineselebrate yan. Nakalagay sa Bible. Nag-celebrate ang mga Israelitas sa ganito. Okay? Yung mga celebration nila, nandyan yan. Pero yung the year of Jubilee, sinelebrate, wala kayong makikitang record. It was not celebrated. Okay? Now, imagine niyo, bakit kaya hindi? Now, tingnan niyo yung tinatawag nating logistic na kailangan dito. Gaano karaming tao ang magsasakatuparan ng Year of Jubilee? Gaano karaming tao kaya ang papayag na okay, celebrate natin ang Year of Jubilee. Kung ikaw may pautang ka, ang dami, papayag ka? Maybe merong isa, nagpautang, papayag siya. Pero sinisiguro ko sa inyo, mahahati yan. Yung mga ayaw magpatawad ng pagkakautang, hindi yan papayag. Sabi, ako na may namuhunan din. Bakit naman lahat na nagkakautang sa akin, wala nang utang ngayon? Hindi po pwede yun. Hindi papayag yung marami, lalo na yung mga businessman. Kung business nilang mag 5-6, for example, tapos Year of Jubilee, lahat, manos na tayo. Amen? Manos na. O kaya yung nagsanla ng bahay, nagsanla ng lupa, hawak-hawak mo yung titulo nila. Tapos Year of Jubilee, ang sabi, wala na silang utang. Hindi po pwede, ang dami kong pautang. Amen? Idagdag mo pa dyan, yung pagkakahati-hati, sino yung makapag-unite sa bansa para gawin at ideklara ang Year of Jubilee? Ay baka magkaroon na revolusyon yan. Para sabihin, mga kapitalista, laban sa manggagawa, magkakagulo bansa niyan. Kahit sabihin mo pang, thus said the Lord dyan. Okay? Logistics. Paano gagawin doon sa mga bagay na yung lupa na isinanla sa akin, nilagyan ko na yan ng mga building. Tinayuan ko na yan. Anong gagawin? Kanino mapupunta yung building na itinayo ko doon sa lupa na isosoli ko? Sa kanya na kaya yan? Walang sinasabi rito. Nako, magkakagulo sa korte. Nagtayo ako ng ganito Eto halagan yan. Bayaran uli sa akin. Yung magsisimula, may utang uli. Pag ibinigay niya naman yon, libre naman yung kanyang building na ibinigay mo roon sa nagkakautang. Hindi naman papayag yung marami dyan. Plus, pati yung mga sukatan ng lupa. Yung sukatan ng lupa, remember, hindi naman kagaya yan. May mga geodetic engineer. Nung araw, bakod-bakod lang siguro. O kaya yung usap-usapan lang. Paano kung sabihin ng sinulian ng lupa na akin yan, kinaangkin mo, magkakagulo. Kasi yung boundary niyan. Halimbawa, yung namatay na may-ari, nauna. Naisalin sa mga anak. Ito ang alam niya, naisanla niya. Ibabalik lahat. So hanggang saan yung ibabalik sa kanya? Magkakagulo. Sa logistic, magkakagulo sa, walang coordination, mahihirapan. Imagine nyo rin yung 3-year period na hindi aane ang mga Israelita. Paano yung kanilang export, halimbawa? Okay? Paano yung mga papasok na produkto sa kanila? Sabi ng Bible, mamamahinga lang sila. Okay? So anong kondisyon ng export-import industry kung sakasakaling mayroon? Lahat kayo, para kayong magkakaroon ng pandemic, na wala muna, lahat yan. Pahinga tayo lahat, bahay lang tayo. So ano mangyayari sa import-export business nila as a nation? Mahirap. Mahirap isa katuparan nito.
At kahit gawin ng isang ordinaryong tao na mag-declare nito, hindi ito tatanggapin ng marami. Lalong-lalo na yung mga may pautang. Nang iniisip ay tumubo siya, kumita siya. Amen? So without harvest, sa ikalawang taon, paano na yung import-export ng bansa? 3 years without harvest. Now, so imagine natin ang impact nito. So, if the people of God, ang tao ng Diyos ay magpapasya na isakatuparan tong Year of Jubilee, logistically impossible, mahirap, difficult, and then madidivide ang bansa, yung mga nagpapautang, hindi papayag. Amen? That's why it was never celebrated ayon sa history, sa Bible, at sa outside sources. Wala. So ito ang sabi ay isang ideal situation lang na isang mabuting hangarin. Pero never na maisakatuparan. Lalong-lalo na sa Israel ngayon. Isakatuparan mo nga ito, sila itong Hudyo ha. Kasabay nung ano natin ha. Ang dami nang dumaang Year of Jubilee sa kanila eh. Hindi nila binabalik eh. Ang Jubilee nila is 2022. Year of Jubilee nila. Yung bang mga kapitalista, nagpatawad ng mga utang? Hindi naman eh. Binabaliwala nila yan. It was just a dream. It was just kind of an ideal concept na napakaganda, pero hindi kayang ipatupad. It was impossible na mag-declare ng Year of Jubilee. So ang mga Israelita na naghahangad ng isang araw ay magkalupa ako o naibenta mo yung lupa mo, mababawi mong muli, wala ka ng pag-asa. Maliban na ang Panginoon ay nagsugo ng kanyang prophecy, ginamit niya si Isaiah isang araw, sabihin mo sa aking bayan, amen, na darating ang isang servant, alipin ng Diyos, at Mesiyas, kung tawagin ay anointed, ang salita roong, ang salitang Mesiyas ay anointed. Ito yung salitang equivalent sa Grego na Christos. Ang salitang Christos or Christ ay hindi apelido ni Jesus. Ang pangalan ay Jesus, then ang apelido ay Christ. Hindi. Yung Christ means anointed. Siya yung pinahiran. Siya yung Mesya or Messiah sa Hudyo. So sa aklat ng Isaiah, binanggit diyan na mayroong isa na kakasihan ng Diyos. At ano ang kanyang ibo-broadcast sa mga tao? Yun, sabi niya. Sabi niya, yung Mesiyas ay darating at siyang magsasakatuparan nung hindi na isa sa katuparan na kay tagal-tagal na. 1,000 taon nang lumipas. Hindi isineselebrate or walang nag-aksyon para na ideklara sa mga tao itong Year of the Lord's Favor or Year of Jubilee. So para sa mga tao na naghahangad isang araw, darating ang Mesiyas. Lalo na yung mga mahihirap, walang lupa, nailit na yung kanilang lupa. Remember, ang bawat Hudyo may lupa ang sarili yan. Ang bawat Hudyo may lupang sarili. Nung pinarti-parti nila yung promised land, lahat sila may sarili-sariling lupa. Naibenta at naisalin sa pagdating ng panahon. Can you imagine kung wala kang lupa? Wala kang bahay. Naibenta mo na. So mas marami doon mga mahihirap. Kaya ang sabi, ang unang bitaw ng Year of the Lord, yung mensahe ng Mesiyas sa chapter 61, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. Poor ang target. Kasi mga tao naghihirap, wala silang lupa. Pangarap ng mga tao, magkaroon ng lupa, magkaroon ng bahay. Wala sila. Samantalang noong araw, ang mga Israelita, lahat mayroong bahay, mayroong sariling lupa, mayroong sariling bakuran sa likod, mayroong sariling taniman. Yun ang parte nila nang nakuha nila ang promised land. But days gone by. In the days of Isaiah, ginamit ang Panginoon sa Isaiah, nag-prophecy siya at sabi niya, ganito ang gagawin ng Panginoon. So pinakilala niya yung servant, pinakilala niya yung Mesiyas. He says, the Spirit of the Lord is upon me. Ito ang Mesiyas. Alam ng mga Israelita, salita yan ng Mesiyas. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He had sent me to heal the brokenhearted. Lahat ng mga ito, binanggit niya. Healing, opening the eyes of the blind, release. Okay? And then, binanggit niya ito.
sa chapter 4, verse 19. Okay, nandito rin yan. Proclaim liberty to the captives. Verse 2. Ang sabi dito sa Isaiah, ito yung kinopya ng Panginoon. To proclaim the acceptable year of the Lord. That is the year of the Lord's favor. The year of Jubilee. Now, kinote yan ng Panginoon, binatak niya ang verse na yan, dinala niya sa New Testament. At sabi niya sa mga kaharap niya at that time. Sa chapter 4, verse 20 ng aklat ng Luke. Ang sabi ng Panginoong Hesus nang siya'y nangaral, to proclaim the acceptable year of the Lord. Anong binanggit niya pagkatapos? Umupo siya, ang sabi rito, sa harapan ng mga tao, and then sinabi niya ang mga ito. Today, I say, Luke chapter 4, verse 20. Ang sabi po rito sa verse 20, umupo na siya, verse 20, paki-check mo. And he closed the book and he gave it again to the minister and sat down. And then nakatingin ang mga tao sa kanya, in verse 21, binitiwan niya ang salitang ito. And he began to say unto them, sa lahat ng mga nakikinig, sabi niya, today, or this day, sabi niya, the scripture, na binasa niya, okay? At naroon yung isang bagay na, pinag-uusapan natin. He said, proclaim the year of the Lord's favor. Sabi niya, today, this day, this scripture is fulfilled in your ears. In other words, sabi niya ro sa mga nakikinig, hey, today is the day. Today is the day. As you heard me. Sabi niya, this is the year of Jubilee. Supposedly, ang mga tao roon ay, wow, yes! But then, it's a sad story, remember? Because pagkatapos nito, ang sabi ng Bible, tinulak nila ang Panginoong Hesus hanggang malapit na siya sa bangin, papatay nila. And previous, bago nila itaboy, nag-uusap sila. Sabi niya, sino ba yung nangangaral na yan? Di ba anak lang ni Jose na yan, saka ni Maria? Yung mga kapatid niyang kasama pa natin. Sabi niya, sino siya? Para kasi sa kanila, ang image nila ng kanilang Mesyas na darating ay isang superhero. Makapangyarihan. Amen? Lilipulin lahat yung mga kaaway nila. At ang Israel ay muling itataas. Ang Mesyas, yun ang kanilang image. But that's only one half. Ang image ng Mesyas na sinasabi ay image din ng suffering servant, Isaiah 53. Na ang Mesiyas nila, ang Mesyas nila ay maghihirap muna, papako sa krus, hindi nila kayang intindihin ang mga ito. Wala kasi silang interpretation doon na ang Mesyas magsasuffer. Hindi nila alam yon. Ini-explain ng Panginoong Hesus yan sa kanila. The Messiah must suffer first. Hindi nila makuha kasi sa kanila talagang ang Mesyas nila superhero na darating. Magliligtas sa Israel sa lahat ng kanyang mga kaaway. Just like today. Kung paano napapaligiran ng Israel at pagka nakialam na rito yung iba pang mga bansa, I tell you, ang Israel ngayon ay magiging sentro ng balita. Ngayon nga lang, sentro na eh. Nagpakilos na ang lahat, nagpakilos na ang presidente ng Amerika, magdala na ng mga warship diyan. Ilang warship na yung pinadala nila, yung mga aircraft carrier nila? Pinadala na nila, dalawa. Yung pinakamalalaki nilang carrier nando na sa Mediterranean. And then nagpadala na silang 2,000 sundalo. Why? Okay? Kasi nagbabanta eh. Pagka kumilos yung Hezbollah doon sa Lebanon, ang Jordan friendly pa ngayon, pero paano ko yung Jordan tumalikod na rin? Kasi ka-Arabo nila yung ka-boundary niyan eh. Yung mga Hamas, Arabo yan eh. Yung mga Palestinian, Arabo yan eh. So paano kung magkabaligtaran? So magaganap yung sinasabi ng banal na kasulatan na sinasabi sa aklat ng Lucas, na sabi niya, at ang Israel ay palilibutan ng maraming mga bansa. They will be surrounded by the armies of the nations. That's in Luke chapter 21. Sabi niya, Israel will be surrounded by the armies at magbabanta sa kanila na i-wipe out sila. This is happening right now. That's why we are praying. Sana hindi pa ito yung mga panahon.
Okay? But makikita ninyo, yung ganilang kondisyon, anong kailangan niya dito? Yung Messiah nila dumating. Kasi yung Messiah nila ipinapakita na pag dumating ito, talagang daladalhin ito ang kapangyarihan ng Diyos. Talagang yung mga kaaway nila, iwa-wipe out ng Messiah yan pag dumating. And they didn't know that it was Jesus. So nang nag-preach si Jesus, nang sabi niya, "The Spirit of the Lord is upon me," He was actually saying, ako yung iniintay ninyo na servant of the Lord, Messiah, na magdadala sa inyo ng ganitong mga bagay. Una, sabi niya, He has anointed me to preach. He was preaching the gospel to the poor. To heal. Nagpapagaling siya. At that time, hindi pa masyado. Remember, panimula pa lang ito. Luke 4:18, panimula pa lang yan ng ministry. Galing pa lang siya doon sa bundok na nakipaglaban siya sa kaaway, na nagsasabing, it is written, it is written. Yun ang pinanlaban niya ron. Nang bumaba siya rito, nagpagaling siya lang ibang. Pero sa Nazareth, wala pa. So, kinu-question siya at that time, sino ba yung taong yan? The message supposedly na yung year of Jubilee ay magdala ng kagalakan dahil ang Mesyas, ang magpuproklama ng year of Jubilee at pag ito'y pinroklama, kung ikaw ay Hudyo, alam mo ang mangyayaring susunod. Magkakaroon ka ng fresh new start. Magkakaroon ka ng kapahingahan. Isosoli yung mga property mo. Ibe-bless ang iyong mga kamay. 3 times ang mga blessing na papasok sa buhay mo sa year of Jubilee. Then magkakaroon ka ng debt cancellation. Lahat ng utang mo, iwa-wipe out. Wala ka ng utang. Instead na sila yung magsaya, Amen! Ang sabi nila, sino ba yan? And the Bible tells us, tinaboy nila ang Panginoong Hesus, they would not believe that Jesus Christ is the Messiah at ang Mesyas nila ang magdadala sa kanila ng year of the Lord's favor. Jesus is saying na, hey, sa pagparito ng Mesyas, yon ang acceptable year of the Lord's favor sa iyo. Ito na yung year of Jubilee mo. Ang Jubilee ay hindi petsa. Although isang araw ay talagang petsa yan dahil darating ang Panginoong Hesus na muli. But for that moment, nang sabi niya, this scripture is fulfilled while you are listening. Sabi niya, habang kayo nakikinig or habang kayo, kung napapakinggan niyo ang mensahe ko, ang sabi niya, ito na yung year of Jubilee ninyo. People would not believe. Why? Because nakikita naman nila, wala naman sa itsura. Tapos magdedeklara sa atin, ito na raw ang panahon ng Year of Jubilee. Na para baga sinasabi ko sa pangangaral ngayon, kung ako'y magsasalita rito, ang sasabihin ko sa inyo at babasahin ko ito. Ito ang sabi ng Panginoon sa kanyang pagparito. Magkakaroon kayo ng panibagong simula. Sasabihin niyo siguro, yay! Di ba? Magkakaroon kayo ng tripling ani sa inyong mga kabuhayan. Yay! Sabihin ng mga tao, wow, it was so good news. Amen? Ika-cancel lahat ang utang nyo. Ay, ako, malakas na malakas ako magsasabi, yay! Amen? Pero walang nag-yehey sa kanila. And maybe sa ngayon, kagaya rin ng pangangaral ko, na sinasabi ko sa inyong, hey, sabi ni Jesus, sa kanyang pagparito, year of Jubilee mo, wala nagyayehey. Same thing na ng Panginoong Hesus ay nangaral nung araw. Ang mga tao, wala lang. Hindi nila nare-realize na andito na yung year of Jubilee nila. Mabuti, hindi mas grabe, hindi nyo ako itutulak. Okay? Hindi nyo ako itutulak sa bangin. Pero ang Panginoong Hesus, pinors nila hanggang sa malapit na sa bangin, ang sabi ng Bible, nakiraan si Jesus, dumaan sa gitna nila, diretso, wala nakapigil sa kanya. Because no power of darkness can prevail over Him. So dumaan sa gitna nila, walang nakapigil sa Panginoong Hesus. Nang ilalagay sa bangin, tutulak siya. Sabi, tumaan lang si Jesus sa gitna nila. Ang dami nila, wala nakapigil sa kanya.
But the thing is, the same, I believe na ito rin ay katulad ng pangangaral ng Panginoong Hesus. People still cannot believe. Amen? That this is already the year of Jubilee nila. Why? Jesus Christ already said, sabi niya, sa pagparito ko, ang year of Jubilee ninyo habang kayo ay nakikinig na ibinabalita ko ito, then ang year of Jubilee niyo ay narito na. Today. Today is the year of your Jubilee. People would not believe. And there is a very basic principle sa Bible. If you would not believe, it's not going to happen to you. According to your faith, be it done unto you. Nang nag-proclaim si Jesus Christ, this is the year of Jubilee for you. While you are listening, amen, supposedly lahat ng mga nakikinig doon ay dapat natanggapin ito. Thank God. Narito na ang Mesiyas. The year of Jubilee has begun. From now on, makapagsisimula na ako ng bagong buhay. Magagather ko na yung family ko, magiging united kami together. Then, yung mga nawala sa akin noon, ibabalik na muli. Amen? At lahat ng aking mga pagkakautang, praise God! Iwa-wipe out yan because narito na yung year of Jubilee ko. Supposedly, yun ang gagawin nila. But they did not. Every one of you na nakakarinig ng mensaheng ito, yun din ang daladala ng mensaheng ito sa bawat isa sa atin. At anong sasabihin ng Biblia kapag narinig natin ang promises of God? Ang sabi niya, every time na yung promises of God, which are all yes in Christ, ano lang ang sasabihin ng tao? Ang sabi niya, to us, amen lang ang sasabihin natin. That's what we believe. Sabi ng Bible, all the promises of God are yes and amen in you na makikinig. And if I say today, hey, this is the day of your Jubilee. This is the year. Mula ngayon, amen, at kung sasabihin ko sa inyo, makapagsisimula ang gustong magsimula afresh. We say, amen. Amen? Magkakaroon ka na ng kapayapaan at katahimikan at kapahingahan. Kung ang isip mo laging gulong-gulo, sabi, year of Jubilee ngayon, you shall find rest now. I say, yes. And this is your Jubilee today. You will return to your own property. Lahat ng nawala sa iyo, ibabalik. Dapat tayo, amen. Amen? At ang isa sa pinakamaganda, lahat ng may utang, mawa-wipe out lahat yung utang mo. Mababayarang lahat yan. Dapat yan, amen. Kasi tayo maraming utang. Yun ang dapat na malakas. Amen! Sabi niya, iwa-wipe out lahat ng utang mo. Yun ang year of Jubilee. Sabi niya, lahat ng utang mo, ika-cancel ng Panginoon. Meaning, sabi ng Panginoon, kasi papaanihin kita, bibigyan kita ng 3 times ng tinatanggap mong dati. At kung hindi pa sapat yung 3 times, there's more. God will give you 3 times more ng mga tinatanggap mo ngayon. Amen? Why? Because yung Mesiyas ay narito na. Jesus Christ has already come. At ang Mesiyas ang nagpoproklama, this is the year of the Lord's favor. And for those who believe, amen, that's the year of Jubilee will happen to them. But those who did not, wala sila, because the Bible tells us, according to your faith, be it done unto you. So kung kayo mananalig dyan na, this is the year of my Jubilee. Tingnan ko kung ano mangyayari sa akin sa taong ito. Amen? Then tingnan natin kung anong gagawin ng Diyos. But you've got to believe that this is the year of Jubilee for you. Because sabi ni Jesus at that time, sabi niya, habang tumitingin sa mga audience niya, sabi niya, this is the year of Jubilee
For those who hear and those who are listening right now, ini-offer niya ito sa kanila. Amen? So kung napakinggan nila yan at kanilang pinanaligan at pinampalatayanan, then ang jubilee nila ay hindi na yung 50 years na iintayin nila. Because one of the things na ginagawa ng Panginoong Hesus dito is that yung yaman ng langit at kung ano meron ang langit, na gagawin niya isang araw, ina-advance niya sa mga taong sumasampalataya. That's the Bible. Ang pagpapagaling ng Panginoong Hesus ay advance na magiging atin completely pagdating natin sa langit. Wala na lahat yan. No more tears, no more pain, no sickness, no disease. Langit lang yan. Pero when a person believes in Jesus Christ, yung biyaya ng langit, na sa langit lang, na ipaparating dito sa lupa. Kaya ang sabi ni Jesus one day, kay Nathaniel, at that time, sabi niya, wala kang kadaya-daya, Israelita ka nga ng gusto. But from now on, you will see heavens open. And you will see the angels of God coming down from heaven, and then coming to the Son of Man, and they go up to heaven. Sabi niya, mula sa araw nito, makakakita kayo mga anghel, mga mensahero ng langit. Sabi niya, paparito din sa lupa, magbabalik-balik sila sa anak ng tao. He is like the stairway ni Jacob na nakita noon nang natutulog si Jacob one time. Napanaginipan niya, sabi niya, hindi ko alam, nandito pala ang Diyos. Yun ang kanya sinabi sa kanyang sarili. I didn't know that God is here. This is the house of God. Sabi niya, tatawagin ko itong El Bethel, the house of God. Why? Anong kanyang nakita? Sabi niya, nakita niya, pinakita roon na yung mga angels nagpapanik-panaog mula sa langit, papunta ron sa lupa. May hagdan. Galing sa langit, bumababa yung mga angels. Bumababa and then pumapanik. Yun binanggit ni Jesus Christ, yung stairway ni Jacob. Ang sabi niya, from now on, you will see the angels of God. Amen? Ang sabi niya, coming down to the Son of Man. Ibig sabihin siya yung stairway na nilalakaran. Na dahil sa kanya, yung mga angels makakapunta na rito sa lupa at makakaparoon sa langit para sundin ang sinasabi ng Diyos na ang lahat ng kanyang mga anak na maniniwala yung biyaya ng langit na dapat sanang sa langit mo lang masumpungan at matagpuan, ibababa niya sa stairway, and that stairway ni Jacob actually is si Jesus. Siya yung binababaan ng mga angel. Sinabi ni Jesus kay Nathaniel, sabi niya, from now on, you will see the angels of God coming down to the Son of Man and going up. So makikita mo mga angels. So siya yung stairway. He is the way na yung mga blessing ng langit na panglangit lang ay maging available for those who believe. And that's why if you see in the Bible, for example, for myself, kung makikita ko sa banal na kasulatan, sabi niya, and the days of man shall be 120 years. Amen? Kapag nakita ko yan, maaaring imposible. Pero kung yan ay panglangit na mahaba ang buhay, pwede kong kunin yan. Kung anong nasa langit, ay pwedeng mapasa atin dito sa lupa. If we can believe, there is no limit. There is no limit sa pwedeng maging atin dito. If only we can believe. It might not happen overnight, but it can. Because some things na sinabi ng Diyos, it takes time para mangyari. But it will, it can. As long as you hang on to your faith, you continue to believe God. Everything is possible, sabi ng Bible. Everything is possible to those who believe. Nothing is impossible to them that believe. Nothing is impossible with God. Notice ang sabi ng Bible, no word of God is void of power. Sabi niya, walang salita ng Diyos nang walang kapangyarihan. Lahat yan mayroon. At ang salitang yan, it can be fulfilled to those na sinugo ito para sa kanila. Ngayon, ano sinusugo na salita ng Panginoon sa atin? Luke chapter 4, verse 18. Sabi ng Panginoon, palalayain niya ako. Sabi ng Panginoon, kung may sakit, He came to heal the brokenhearted. Pagalingin yung aking puso na nagdurusa. Kung may kalungkutan, sabi niya, palitan ng Panginoon ng kagalakan. Lahat yan galing sa Panginoon. Yung langit ay kagalakan. Yung langit, naroon lang ang kagalakang perpekto. Yung kapayapaang tunay nasa langit lang yan. But when you believe in Jesus Christ, yung lahat ng mga panlangit na yun dinadala sa lupa, dahil sumasampalataya ka,
And if you can believe today, kung ano sinabi ng Panginoon, this is the year of your jubilee, you've got to just simply believe and say, I say yes and amen. Ito yung aking year of jubilee. And as long as you continue to believe, what is from heaven can materialize in this earth because you believe. Amen? Father, salamat po sa iyo. You've given us this word. I pray na ang